Good afternoon everyone. My name is Jason Anyano. We are the group 3 and our topic is utilitarianism. So, ano nga ba yung utilitarianism? It is a moral theory that the best action is the one that maximizes overall happiness and minimize overall pain. It is a form of consequentialism, meaning rightness or wrongness of an action is judged by its consequences. So, yun na nga, yung utilitarianism is talking about moral values. Kumbaga, hindi natin malalaman kung tama o mali yung ginagawa natin kapag wala pang consequences or outcomes. So, paano nga ba mag-work yung utilitarianism? There are two options para mag-work yung utilitarianism. First is to make an ethical decision. Consider all possible actions and the potential outcome. So, paano nga ba natin malalaman or gagawin yung ethical decision? Yun na nga, as I said, when we say ethical decision, ito yung pagtukoy natin sa tama at mali. Kumbaga, kapag gagawa tayo ng action or decision, kailangan isipin talaga natin na tama o mali yung ginagawa natin or yung gagawin nating action. The second is choose the best option that leads to the most positive result. So, yun na nga. Para maganda yung kalalabasan or yung outcomes ng ating gagawing decision, first is iisipin or pipiliin talaga natin yung pinakamagandang options na gagawin nating decision para maganda yung kalalabasan, di ba? The next is there are three key principles of utilitarianism. So first, focus on consequences. The ultimate consequences of an action is to determine its moral value. Yun na nga, sa focus on consequences, magfo-focus tayo sa outcome ng ating gagawin or decision making. So, before we are going to focus on outcome, syempre, it includes the moral value. We have to determine the moral value. So, yun ang aalamin natin kung tama o mali yung kakalabasan ng ating gagawin. The second is maximizing happiness. The goal is to achieve the greatest amount of happiness. So, dito naman is yung focus natin is sa pag-maximize ng happiness. Kumbaga, kapag decision tayo is yung outcome niya is maganda. For example, yun na kapag bibili tayo ng bagong cellphone, so syempre dapat pipiliin talaga yung pinakamaganda sa kalooban natin, yung pinakamagandang cellphone na bibili natin na yung tingin natin is worth it talaga sa pagbili natin. Kumbaga, di masasayang yung pera natin. So, the third is aggregation. The total value of an action is the sum of all individual well-being produces. So, dito na sa aggregation, ito yung nagagawa natin sa ibang tao and then naibabalik nila sa atin. Kumbaga, for example, birthday ng kaibigan ko. And then dun sa birthday niya is nagregalo ako ng cellphone. So, pagdating naman sa birthday ko, reregaluhan niya rin ako. Kumbaga, hindi ko naman ginusto na reregaluhan niya ako, pero niregaluhan niya pa rin ako. But kahit di man cellphone, but at least niregaluhan niya ako, 'di ba? So, yung nagagawa
So, yung nagagawa ko sa ibang tao is nagagawa nila sa akin. Kumbaga, bumabalik yung maganda nating ginagawa sa kanila. So, the next is main idea. The goal is happiness and reduction of pain. So, kumbaga dito, yung goal lang natin is happiness. Di na tayo mag-iisip sa wrongness or sa negative outcomes. Kumbaga, happiness lang iisipin natin. So, but of course, yung mga nagagawa nating nagpapasaya sa atin, di natin namamalaya na nagre-reduct pala ng pain natin or yung dinadala nating mga problema ganun. Second is action are good when they help people be happy. Yun ang as I said earlier, yung action ko is maganda sa ibang tao or yung for example yung pagbigay ko ng cellphone sa aking kaibigan. So napasaya ko siya. So yun yung ibig sabihin ng action are good when they help people be happy. The third is action are bad when they cause harm or bad. So dito naman, kapag gumawa tayo ng action or decision, like for example, nag-joke tayo sa ating kaibigan, pero di natin namamalayan na yung joke pala natin is nakakasama sa kanya. Kasi di natin alam, for example, may problema siya. So nag-joke tayo in a wrong timing, kaya yun, mas na-stress or mas nadagdagan natin yung problema ng ating kaibigan. The third is the founders of utilitarianism. So there are two founders of utilitarianism. The first is Jeremy Bentham. The second is John Stuart Mill. So sino nga ba si Jeremy Bentham? He is an English philosopher and jurist who believed that morality is based on maximizing happiness and minimizing pain for the greatest number of people. Kumbaga, dito kay yung paniniwala ni Jeremy Bentham, yung moral daw is based lamang sa pagma-maximize ng happiness and minimize the pain. So Bentham core principle is that right action is the one that produces the greatest amount of goods, happiness for the greatest numbers of people. So para kay Bentham, lahat daw ng uri ng kasayahan ay pantay-pantay lang, basta't ito ay nagbibigay ng kabutihan. So the next is John Stuart. Sino nga ba si John Stuart? Siya yung second philosopher dito sa utilitarianism. So John Stuart Mill was a 19th century philosopher who is famous for his book Utilitarianism. So John Stuart naman ay nagpatuloy at nagpa-improve sa ideya ni Bentham. Kumbaga, kung ano yung nagawa ni Bentham, kung siya ay naniniwala daw na ang morality is based on maximizing happiness and minimizing pain. Kumbaga, dito kay John Stuart is ini-improve niya lamang or ini-improve niya yung gawa ni Jeremy Bentham. So, ayon kay Bentham, para sa kanya, hindi lahat ng kaligayahan ay pare-pareho. Mayroong mas mataas na uri ng kaligayahan tulad ng pagkatuto, kabaitan, at moral na paggawa. Kumbaga dito kay John Stuart, he was just focused or ini-improve niya yung gawa ni Jeremy Bentham. Like for example, if si Jeremy Bentham is focused on maximizing happiness and minimizing pain. So, for John Stuart, marami daw ayon sa kanya, lahat daw ng kaligayahan is pare-pareho lang. But, meron pa rin daw mas mataas dito. Like for example,
example is dito yung pagkatuto, 'di ba? When we are hindi naman tayo, sometimes we are not satisfied kapag gumawa tayo ng isang bagay without learning or walang natututo, 'di ba? Walang natututunan. Kumbaga, like for example, right now, we are a student. Di naman tayo papayag nag-graduate lamang ng walang natututunan, di ba? So the next is yung kabaitan. Ayon nga kay John Stuart, yung kabaitan natin sa ibang tao is may balik. Kumbaga, when we are doing something when we are doing something good to other people, is nababalik din nyo sa atin. As I explained earlier, kapag nagregalo ako ng cellphone sa kaibigan, ireregaluhan niya rin ako, ganun. Yun yung sabi ko kanina. So the next is moral na paggawa. So kapag, for example, a-action tayo or gagawa tayo ng magandang bagay sa ibang tao, siyempre, yung moral. Kumbaga, tama yung ginagawa natin. Like, di tayo nang gagawa ng ibang bagay or action na ikakasakit ng ibang tao. So, my name is Henry Damaria from BC 4B. So, my report is all about utilitarianism. So, the principle of utilitarianism, an example and types of utilitarianism. So, the principle of utilitarianism is state that an action is moral rights if produce the greatest happiness for the greatest number of people. This is consequentialist theory. The meaning of morality of an action depend on outcome rather the invention behind it. The philosopher Jeremy Bentham and John Stuart Mill developed this idea, emphasized the ultimate goal of ethics is maximize happiness and reduce suffering in society. So, ibig sabihin ng utilitarismo ay ibig sabihin bago ka gumawa ng desisyon, dapat muna pag-isipan kung alin ang mas magbibigay ng positibong epekto sa karamihan. Ang kabutihan dito ay hindi lamang pisikal o material na kasiyahan, kundi pati emosyonal, intelektual at moral na kapangyarihan. So, bigay ko ng halimbawa dito sa paggawa ng isang batas, dapat isang alang-alang ng mga mambabatas kung ang nasabing batas ay makakabuti sa nakakarami, hindi lamang isang tiyak na grupo, kung ito ay nakatulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng mas malaking bahagi ng lipunan. May turing itong moral o ayon sa prinsipyo ng utilitarismo. May two types tayo na utilitarism. So, yung una is act of utilitarism, yung pangalawa is rule of utilitarism. So, I explain the act of utilitarism. So, utilitarism is focus on judging and each individual action based on how happiness or benefit is bring its specific situation. So, magbigay ko ng halimbawa. So, halimbawa ng act of utilitarismo. So, halimbawa, isipin ang isang doktor sa ospital na may manatirang 3 doses ng bakuna. So, ngunit may 5 pasyenteng nangangailangan nito. Sa ilalim ng act of utilitarism, kailangan piliin ng doktor kung sino ang kanilang dapat pabigyan upang makamit ang pinakamalaking kabutihan. So, maaari niyang ibigay ang bakuna sa 3 pasyente na may pinakamalaking ambag sa lipunan. So, para makaligtas ng karamihan ng tao. So, or makakatulong sa lipunan. So, kagaya ng isang guro, isang nurse, at isang magulang na maraming anak. Bagaman may 2 pasyenteng hindi makakuha ng isang bakuna o doses ng bakuna. So, sa mas malaking bilang maraming
marami pa ring kabutihang madudulot sa mas malaking bilang na tao. Kaya't sa pananaw ng utilitarismo, moral ang ginagawa ng doktor dahil ito ay nagbubunga ng pinakamalaking kabutihan para sa marami. So, sa madaling salita, yung guro at nurse is parang useful na isipan kasi ng doktor is marami magagawa yung doktor tsaka yung nurse tsaka yung may 5 anak kasi mas marami useful sila sa lipunan kaysa naman yung sa dalawa. Hindi natin alam, pero hindi natin alam sa isipan is napapasok dito yung decision or tawag dito is dilemma. So, you need to make a hard decision para sa karamihan, parang ganon. And the last one, utilitarianism is the rule of utilitarianism. On the other hand, judge action based on whether they follow the general rules that are followed by everyone will lead to the greatest happiness in the long run. Nagbigay ko ng halimbawa. For example, so sa parehang sitwasyon, ang doktor, maaaring piliin niya sundin ang isang patakaran na pagkakapantay-pantay sa pamahagi ng bakuna, gaya ng una na sa pila, unahin mabibigyan. Sa ganitong paraan, napapanatili ang tiwala ng mga tao sa sistema ng kalusugan at naiiwasan ang diskriminasyon. Kahit maaring mas maraming buhay ang maliligtas kung pipiliin niya ang 3 pinakamahalaga. Mas mabuti sa lipunan kung susunod siya sa isang katarungang patakaran na batay para sa lahat. The rules of utilization. Ang pagsunod sa ganitong uri ng patakaran ay nakatulong sa mahalatang kabutihan sa pangangalagang panahon. So sa madaling salita, ang act of utilitarianism is nakafocus siya sa bawat individual na kilos. So sa kahulugan, sinusuri ng moralidad ng isang aksyon batay sa anggarang resulta o epekto nito, kung alin ang magdudulot na higit na kaligayahan sa particular na sitwasyon. So magbigay ako ng halimbawa ulit sa isang doktor na may 3 natitirang bakuna. Sa rules of utilization naman is nakapokus sa mga pangkalahatang patakaran o batas. So sa kahulugan, tinitingnan ang moralidad ng isang aksyon batay kung ito ayon sa isang panuntunang kapag sinusunod ng lahat ay nagdudulot ng pinakamalaking kabutihan sa matagalang pangunahing idea. That's all. In short, yung act of utilization ay pinipili ng pinakamabuting aksyon ngayon ayon sa sitwasyon. Sa rule of utilization, pagsunod sa mabuting patakaran na nagdudulot ng kabutihan sa matagal na panahon. So that's all about the utilization, 2 types of utilization and the principle of utilization. Thank you. Good evening, ako po si Adrian Bello, Reporter 3 ng Group 3. Sa aking bahagi, papaliwanag ko naman ang mga advantage at disadvantage ng utilitarianism at pati na rin ang kabuuang kahulugan at aral na makukuha natin dito. Okay, advantage of utilitarianism. Number 1,
easy to understand, focus on happiness. Una daw, madaling maintindihan ang utilitarianism dahil simple lang ang tamang aksyon ay para nakakapagpasaya sa mas maraming tao. Okay, number 2, promote kindness and fairness. Yun na, promote kindness and fairness. Pangalawa, it promote kindness and fairness. Pinapaalala nito na hindi lang sa sarili natin ang dapat isipin, kundi pati ang kapakanan ng iba. Then number 3, useful in decision making for groups. Yun na. Yung pangatlo, useful daw ito sa decision making, lalo na sa mga grupo o pamahalaan, dahil tinutulungan nitong timbangin kung alin ang makakabuti sa makarami. Then ito naman tayo sa disadvantage of utilitarianism. Hard to measure happiness. Yun na, una, mahirap sukatin ang kaligayahan. Iba-iba kasi tayo ng pinagmumulan ng saya. And number 2, some action may seem wrong even if they cause happiness. Ayun na, yung pangalawa, may mga pagkakataon na parang mali ang isang aksyon, pero ayon sa utilitarianism ay okay lang kung nagpapasaya ito sa marami, tulad ng pagsisinungaling para makaiwas sa gulo. And then number 3, what makes one person happy may not make others happy. It means na yung pangatlo, minsan ang minority o kakaunti ay nasasakripisyo para sa kaligayahan ng mga kakarami. Kaya naging debate rin ito, kung fair nga ba talaga palagi. Yun na yun. Dito naman tayo about sa utilitarianism in real life, making laws for the good of many. Yun na. This means that yun na yung the government rules law that helps most people and treat most people life better and save lives. Yun na yun. Gumagawa ang gobyerno ng mga batas para sa kabutihan ng nakakarami, para magiging maayos at ligtas ang buhay ng mga tao. Then healthcare decision saving more lives. It means yun, doctor and hospital choose action that can save more people, like giving medicine or vaccine to many. Yun na, about doon sa mga doktor daw at hospital ay gumagawa ng paraan para mas maraming tao ang maliligtas, tulad ng pagbibigay ng gamot o bakuna. And then number 3 is environmental action, protecting the earth. Everyone, people do things to take one of nature, like planting trees and reducing waste, so everyone can live in a clean world. Yun na, ang mga tao daw ay nag-aalaga sa kalikasan, gaya ng pagtatanim ng puno o pagbawas ng basura para malinis at paganda ang mundo para sa lahat. And then dito naman tayo sa modern view. Sa modern view is yun na daw, sa modernong panahon na ginagamit pa rin daw ito ng utilitarianism sa mga isyung moral. Ito yung mga dalawang, ito yung isang halimbawang question. Tama bang isakripisyo ang isa para sa lahat ng kaligtasan ng marami? Yun na ang about sa utilitarianism. Oo, minsan daw tinuturi na tama na isakripisyo ang isa kung ito ay nakapagligtas sa mas maraming tao. Pero depende daw ito sa sitwasyon, kasi ang buhay ng bawat isa ay mahalaga rin daw. Halimbawa, kung may sunog
may kalingang isaha ang pintuan para hindi kumalat ang isang apoy at may isang taong hindi makalabas. Mahirap man daw pero ginagawa ito para mailigtas ang marami. Yun na daw, minsan ang pagsasakripisyo ay isa daw kung makakatulong ito sa mas marami, pero dapat daw ding isipin ang halaga ng bawat buhay. Then dapat bang unahin ang gobyerno? Ito na yung number 2 question. Pangangailangan na mas makakarami kahit may ibang pagkaapektuhan. Yun na, dapat ba daw na tungkulin ang mga gobyerno na unahin ang kabutihan ng nakakarami? Pero dapat daw din na nilang hanapin ng paraan para hindi gaano masaktan o maapektuhan ang mga iba. Halimbawa, kung may proyekto tulad ng tulay o kalsada na makakatulong sa libo-libong tao, pero kailangan ilipat ang ilang pamilya, dapat may tulong o kabayaran para sa mga maapektuhan. Yun na yung mga about doon sa dalawa. Then, ang dapat daw unahin, dito na naman sa summary, dapat daw unahin ang gobyerno ang mga pangangailangan ng kabutihan, pero kailangan ding alagaan daw ang mga tao na makaapektuhan para sa pagiging batas at makatao. Yun na daw ang mga ganitong tanong na nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagbalanse ng happiness at fairness. And then, sa summary naman, do what makes the most people happy. Do what makes the most people happy daw. Ibig sabihin ay gawin natin ang mga bagay na nakapagpapasaya o makakabuti sa pinakamaraming tao. Halimbawa, kung may decision kang gawin, piliin mo ang magandang resulta para sa karamihan, hindi lang para sa ilan. Then number 2, focus on result, not just intention. It's mean ang mahalaga ay ang kalabasan ng ginagawa mo, hindi lang mabuting hangarin mo. Ang halimbawa, kahit gusto mong tumulong, kung mas lalong nakasama ang ginagawa mo, hindi yun magandang resulta. Yun na. Ito naman, it teach us to think about others, not only ourselves. Yun na. Tinuturoan tayo ng utilitarianism na isipin ang kapakanan ng iba, hindi lang ang sariling interes o kagustuhan. Halimbawa, kung kapag gumagawa ka ng desisyon, isipin mo kung makakatulong ito sa iba, hindi lang sa kung ikaw ang makikinabang. Okay, yun na sa summary conclusion. Sa kabuuan, utilitarianism ay nagtuturo sa atin na isipin ang kapakanan ng iba. Ang tama ay iyong nakakapagbibigay ng pinakamalaking kaligayahan, at mali sa iyong nagdudulot ng kabaliktaran. Okay, dito naman tayo. Sino nga ba si John Stuart Mill? Si John Stuart Mill was a famous philosopher and writer from England. He believed that the best action is the one of the makes of people happy, and this idea is called utilitarianism. He thought that he should not think about what happens to people, not just themselves, and our goals should be make the world better and happier place for everyone. Yun na, about si John Stuart Mill, isa sang philosopher na manunulat mula sa England. Naniniwala daw siya na ang pinakamagandang gawin ay ang makapagpasaya sa pinakamaraming tao. Ang tawag dito daw ay utilitarianism, at
tinuturo niya na dapat nating isipin ang kapakanan ng iba at hindi lang ang sarili natin, at dapat nating layunin ang mga mapasaya at mapabuti ang buhay ng lahat. Yun at tulad na sinabi ni John Stuart Mill, ay action are right if they promote happiness, wrong if they produce the opposite. Yun na ang sinabi ni John Stuart Mill, tamang isang gawin kung ito ay nagpapasaya o nagbibigay ng kabutihan sa mga tao. Pero ito daw ay kung nagdudulot ng sakit, kalungkutan, masamang resulta. Ibig sabihin, dapat nating gawin ang mga bagay na nakakabuti at nagpapasaya sa iba, at iwasan ang mga bagay daw na nakakasama o nagpapahirap sa kanila. Yun lang. Maraming salamat po sa iyong pakikinig. Sana ay mas lalo ninyong maunawaan ang kahulugan at halaga ng utilitarianism sa buhay. Thank you.